Magandang umaga. Ngayong umaga nga ay bibili tayo ng mga gulay. Ito pechay. Linggo nga ang araw na ito. At makikita mo talaga ang mga gulay bagong-bago. So ito nga, ihahanda na natin yung mga pansahog. Ang lulutuin pala natin ngayon ay pinakbet. So ito nga, isa-isa kong nilabas yung mga pansahog. Meron tayong okra, sitaw. So ito nga, sisimulan na nating hiwain yung mga ricados. Unahin natin yung okra. So hiniwa-hiwa ko lang yung mga okra hanggang sa maubos. Natatawa nga ako dito sa patapon-tapon kong nalalaman. Susunod naman natin itong sitaw. So konti lang yung gagamitin natin. Sakto lang sa lulutuin nating pinakbet. Para mabilis lang, sinabay ko na silang paghiwa. Tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa maubos ang mga sitaw. Sa pagluluto pala ng adobong sitaw, gusto ko yung overcook. Pero yung iba namang gulay, hindi naman masarap kapag overcook. Yung sitaw lang talaga yung gusto ko. Yung parang walang katas na yung sitaw. So ito nga, tapos na yung sitaw na hiniwa natin. Ang sunod naman nating hiwain itong ampalaya. Konti lang yung gagamitin ko dito kasi kapag sobra naman mapait. Kamuntika na naman itong kamay natin, buti na lang hindi nahiwa. So tinanggal-tanggal ko lang yung mga buto sa loob gamit yung kamay ko. Kapag nakuha na natin yung laman, saka naman natin hihiwain yung ampalaya. Paghihiwa pala ng ampalaya, hindi gaanong manipis, hindi rin gaanong makapal, yung sakto lang. Kasi napapansin ko sa bawat luto ng gulay, merong sariling panghiwa o gaano kaliit, gaano kalaki. So ito na pala yung ating gulay. So magsimula na tayong magluto, lagyan natin yung mantika, yung konti lang. Pagkatapos ilagay yung konting bawang at sibuyas. Saka ilagay natin 1 kilong kamatis. Pero konti lang yung kamatis yan, mahal ngayon ng kamatis eh. Pagkatapos durug-durugin natin. Pagkatapos ilagay natin yung hiniwa nating baboy, saka asin. At saka konting magic sarap. Oh, naparami. Pagkatapos nyan, halo-haloin lang natin para manuot yung lasa sa karne o sa baboy na nilagay natin. Pagkatapos naman nating haluin, lagyan natin ng konting toyo para magbigay kulay at dagdag lasa na rin. Pagkatapos nyan, halo-haloin rin natin para yung toyo kumapit sa karne o sa baboy na nilagay natin. Ito pala yung mga gulay natin: okra, sitaw, ampalaya, kalabasa, at saka konting talong. Kapag okay na yung baboy, tsaka naman natin ilagay yung kalabasa at saka sitaw. Uunahin natin yung mga medyo matagal maluto. Pagkatapos malagay yung dalawang gulay, pwede na nating haluin. Simple lang yung gagawin natin dito, mekos-mekos lang para kumapit yung mga lasa ng mga ricado sa ating gulay. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng konting tubig para maluto yung gulay na nilagay natin. Pagkatapos nyan, takpan natin at hintayin natin ng ilang minutos. Kapag kumulo na, yan yung itsura. Pwede na natin ilagay yung talong, okra, at mekos-mekos natin ng kaunti para yung mga bagong lagay ay malagyan rin ng lasa. Sunod naman natin ilalagay itong ampalaya na hiniwa natin. Konti lang yan kasi kapag sobra mapait rin naman, lalo na kapag na-overcook. Hindi ako bihasa sa pagluluto pero mas binibigyan ko ng pansin yung lasa kaysa naman yung itsura. So ito na ating simpleng pinakbet, luto na. Thank you for watching.